Ito po mga kababayan, according sa People's Tonight, BP Sara, missing in action kapag may bagyo. Basahin natin ha, mga kababayan. Ang lupit ng mga senador natin ha. Oo, baka ma-amnesia na yan sila, Ma'am Nora Nereda. Ito, mga kababayan. Usap-usapan muli ang pagiging MIA or missing in action ni Vice President Sara Duterte kapag may kalamidad na kinakaharap ang Pilipinas. Matapos siyang matamaan ng isang rally, matapos siyang mamataan sa isang rally, ayan, mataan sa isang rally sa The Hague, Netherlands, sa gitna ng pananalasa ng magkasunod na bagyong Krising, Dante, Emong sa Pilipinas. Matatanda ang Hulyo noong nakaraang taon ng palihim na bumabiyahe si BP Sara kasama ang kanyang pamilya para magbakasyon sa Germany habang isinasalanta ng bagyong Christine ang malaking bahagi ng Metro Manila. Di ba? Napansin ninyo na kada na lang may bagyo, wala si Sara or missing in action Vice President. Kung natatandaan daw ninyo nung July, nakaraang taon ay palihim na pumunta ng Germany si Sara kasama ang kanyang pamilya para magbakasyon habang sinasalanta ng bagyong Christine ang malaking bahagi ng Metro Manila. Yung wala na nga sa Pinas, may suggestion pa na wala rin namang kwenta according sa tao. Ito sabi mga kababayan. Wala ka na nga sa Pilipinas, may suggestion ka pang wala ring kwenta. Salamat Sara sa walang kakwenta-kwenta mong ambag. Napaka-consistent mo, Inday. Pambabatikos ng political commentator na si Jerry Kakanindin. Ito ay matapos sabihin ni BP Sara sa harap ng ilang Pilipino na kasali sa Free Duterte Now sa rally sa The Hague na dapat daw ipunin ang lahat ng baha ngayon sa Pilipinas at ipadala sa palasyo kay Ferdinand Bongbong Marcos para ipainom daw ito. Ganyan kabastos si Puday. Ganyan siya kabastos. Sabi ni Sara doon sa The Hague, well, at least consistent ang busy natin. Pagdating sa mga kalamidad, lagi siyang wala. This year, wala ulit siya dahil nasa The Hague. Saad ng political commentator na si Jerry Kakanindin sa kanyang Facebook post. Tama ba ako mga kababayan? Tama ba itong sabi ng isang political commentator na to? Puro kasi puna. Ito pa mga kababayan. Sunod nating bukod dyan sa komento ng isang ito. Ito siya si Jerry, Kakaninding. Ayan, si Jerry Kakaninding. Ang sabi niya, napaka-consistent mo, Inday. Ayan ang sabi. Binatikos ng political commentator na si Jerry Kakaninding ang pagiging MIA or missing in action ni Vice President Sara Duterte kapag may kalamidad na kinakaharap ang bansa at ang mga walang kakwenta-kwentang mga pahayag niya. Binatikos daw ni Jerry. Yung wala ka na nga sa Pilipinas, may suggestion ka pa rin walang kakwenta-kwenta. Ayan ang sabi, mga kababayan. Ayan yung wala ka nga sa Pinas, pero may suggestion ka pa rin walang kakwenta-kwenta. Yun yung sinabi ni Sara doon sa rally sa The Hague na, ngayon, nagbaha ang Pilipinas. Mga DDS na bobo, mga tanga, oto-oto, inutil, hampas lupa, mga pangit, mga mahihirap na lahi. Ipunin ninyo yung baha. Alam ninyo, ipunin ninyo yung tubig baha. Tapos, pag naipon na ninyo, dalhin ninyo, ipadeliver ninyo sa Malacanang. Tapos, ipainom ninyo kay Bongbong Marcos yung tubig baha. Yan ang sabi ni Sara, di ba? Alam ninyo, mas masakit ang maiwan ng boyfriend o girlfriend kaysa sa ma-impeach sa Congress. Ha. Di ba? Tapansin ninyo mga kababayan, baha ng lahat-lahat ang inatupag ni PBBM at ni First Lady Lisa ang Pilipinong naapektuhan sa baha. Pero si Sara,
ang inatupag niya kung paano siraan at batikusin si Marcos. Ganyan ba ang gusto ninyo maging Pangulo ng Pilipinas? Binaha na kayong lahat-lahat mga DDS. Na instead atupagin ni Sara yung mga DDS na bobong naniniwala sa kanya, ang inatupag niya ay kung paano batikusin, paano siraan, paano i-manipulate ang mga tao laban kay Marcos. Napansin ninyo, mga kababayan? Nagbaha na lahat-lahat. Si Sara ang inatupag kung paano siraan si Marcos. 'Di ba? Ay, Diyos mio Marimar. Sa dinami-daming nangyari sa ating bansa ngayon, mas inuna pa ni Sarang batikusin si Marcos kaysa solusyonan ang baha. Biruin ninyo, ngayon ninyo sabihin na si Sara ay Vice President ng Pilipinas at para sa tao. Yan bang ginawa ni Sarang pagrally-rally ngayon sa daig? Para ba sa tao yan o para sa tatay niya? Di ba? Tanga lang ang naniwala dyan kay Sara, sabi ni Sir Hamtaro. Di ba? Ma'am Haployd of UST, Miguel of shoutout po. Biruin ninyo mga kababayan, ito mga DDS, hindi nyo pa rin ba ito naintindihan? Nagbaha na lahat-lahat. Mismo yung Davao binaha. Nasaan si Sara? Nandun sa tatay niya. Pabalik-balik sa dahig. Ngayon, nagrally sila doon. Huwag niyong sabihin na para sa bayan yan, ikakaunlad sa bayan yan pagrarally ni Sara na bring him home Duterte. Tanungin ko kayo, yan bang pagrally ni Sara nakakatulong sa ekonomiya ng Pilipinas? Hindi. Ikakayaman ba ng mga bobo putang inang DDS yan? Hindi rin. Ikakatangos ba ng mga pangong Pilipino yan? Hindi rin. Ikakalaki ba ng tete ng mga Pilipino yan? Hindi rin. Ikakagwapo ba ng mga Pilipino yan? Hindi rin. So madaling salita mga DDS, wala kayong benepisyong makuha dyan kung di tatay lang ni Sara at pamilya ni Sara ang makakabenepisyo dyan. Kaya kayo mga putang ina ninyong lahat mga DDS, magsigising na kayo, putang ina nyo, ultimo karton, kinakausap ninyo. Ganyan kayo kabobo. Yeah. Ultimo karton. Kinakausap ninyo. Para lang kayong nag-message sa radio station na, "Hi DJ, pakibati ako sa aking kaibigang tulog." Putang ina, sinong makakarinig sa'yo kung tulog na ang binati mo? Diba? Kung hindi ka ba naman bobong DDS, tapos ngayon kung may DDS dyan sa comment section, makikipagtalo pa sa akin, putang ina ka. Mama Rimar, nako, maraming salamat sa yung $4 Canadian Super Sticker. Thank you so much. Diba? Tandaan ninyo yan. Tapos makikipagtalo ka sa akin, putang ina mo kung sino kang DDS dyan sa comment section. Tandaan mo yung pagrally-rally ni Sara dyan, hindi yan nakakamura ng bilihin, nakakapamura pa, no? Mumura ka talaga. Vice President ka ng Pilipinas, tapos yung inatupag mo, yung paano palayain yung tatay mo. Paano yung trabaho mo bilang Vice President, sinahuran ka pa. Dapat nga, inawol ka na eh. Dapat inawol na yan. Bakit kasi hindi pa inaksyonan yan? Kung ordinaryong tao lang yan si Sara, tapos hindi ka nag-duty ng 3 araw, pinutbol ka na. Kaya nga dapat yan ang idadahilan. Ito, nanawagan ako sa mga ordinaryong taong nagtatrabaho. Kapag pinutbol kayo ng mga amo ninyo, mga employer ninyo, 3 araw di kayo pumasok, sabihin ninyo, si Sara nga, hindi pinutbol, ilang buwan na yun kalipad-lipad. Gobyerno pa nag-work yan, Wala, hindi pa po pwede, tayong taong bayan naman ang magsasalita para tanggalin siya. Tinagurian kang Vice President, kasi hindi ka nag-duty, nandun ka sa tatay mo, kasi sigaw ng sigaw na palayain, bitawan. Diba? Akala siguro ni Sara, politician siya sa dahig, sa Netherlands. Kasi doon siya nag-duty. Diba? Ito, pakinggan ninyo. Kung hindi ba naman tanga itong mga DDS, tignan ninyo, saglit lang, baka may walang sounds eh. Ito, tignan ninyo, Tay, ang pingi mong kagalingon. Tignan mo, Ito, mga kababayan, wait lang.
Tawas ka. Very to me na agurita para ni hanggang dulo. Hindi kami magsasawa para sa iyo, Tay. Love you, Tay. Ay, Tay, nandito na naman kami sa iyo. Nagbibisita. So, ang pinin mo, pagalingon tayo. Kaya kita ba kami tawas ka. Very to me na Kung hindi ba naman kayo mga putang inang tanga kayo, yung karton kinakausap, Tay, alagaan mo sarili mo, Tay. Andito lang kami nakasuporta sa'yo. Sinong nakikinig sa'yo dyan, ate? Kulang na lang ihampasin ka ng karton na yung hayop ka eh. Diba? Tignan ninyo kung hindi ba kayo mga buang. Kayong mga putang ina ninyo mga DDS kayo, mga buang kayong literal. Diba? Kapag Katoliko nagdasal, pinupuna ng INC na nagdadasal ng karton, nagdadasal ng papel. Wala sa Biblia ang magdadasal ng ribulto o gawa ng tao. Putang ina, itong mga DDS, dinaig pa yung Katoliko. Ako, Katoliko ako kasi yan ang laging pinupuna ng mga ibang relihiyon. Yung Katoliko, mahilig magdasal sa ribulto, mahilig magdasal sa gawa ng tao na galing sa kawayan, galing sa puno ng mangga, puno ng bayabas, hinulma, ginawang si Jesus, dinadasalan. Diba? Yan yung laging yan yung laging pinupuna nila. Bakit naniniwala kayo sa mga revoltong gawa ng tao? Putang ina yung DDS nga, kinakausap yung karton. Ate, naging OFW ka pa kung ganyan ka kabobo. Huwag ka magalit sa akin, ate, walang mukha, nakatakip yan. Hindi ka namin kilala, hindi ka rin, ewan ko kung sino ba tong animal na to. Kinakausap ba naman yung karton? Tandaan nyo yan, daig nyo pa yung nagdasal sa puno ng balite na may pokyutan eh. Di ba? Tandaan nyo mga kababayan. Imagine niyo na puno ng balite ito tapos niyugyug mo na may pokyutan. Hingi nga. Kinakausap yung karton. Tapos, Tay, ingatan mo sarili mo, magpakagaling ka dyan, ha? Nandito lang kami nakasuporta sa'yo. Putang ina, kung gagalaw lang yung standi at hinampas ka, tang ina mong bobo kang DDS. Nandun ako sa loob, payat na payat. Tapos kakausapin mo yung karton na mataba. Sige nga. Diba? Imagine ninyo, mga kababayan, na itong tinayuan ni Digong may puno ito ng balete, tapos niyugyug mo na may pukyutan. Kapag kinagat ng pukyutan itong DDS na bobo na to, tsaka siya makarealize. Grabe ka naman, Tay. Nagsabi lang naman ako mag-ingat ka, nangangagat ka pa. Ganyan. Alam nyo, ganyan ang mga imagination nito mga bobong DDS. Imagine ninyo yan. Kakausapin mo yung karton. Karton, kaharap mo. Tay, mag-ingat ka palagi dyan sa loob. Magpakalakas ka. Kasi nga, nandito lang kami, mahal na mahal ka namin. Tapos, merong ibon pumatong dun sa karton, iniputan ka. Sasabihin ng DDS, Tay, grabe ka naman. Nagbibigay ka agad ng sign. Salamat, Tay, sa response. Ganyan sila katanga. Ganyan sila katanga, mga kababayan. Halimbawa si Digong, gumawa ka ng stand-in ni Digong, dinikit mo sa puno ng mangga na may putakte. Habang kinakausap siya ng bobo na tanga na DDS at sabihin niya, Tay, magpagaling ka dyan sa dahig, Tay. Nandito lang kami, Tay. Mahal na mahal ka namin, Tay. Yung putang inang may-ari nung mangga, tinirador yung putakte. Diba? Kinagat ngayon yung DDS. Ang sagot ng DDS, putang ina, Tay. Maraming salamat, Tay. Nag-response ka. Puta, hindi ka mag-respond, putakte. Tinirador. Diba? At talagang puputaktihin ka dun, kakagatin ka. Grabe ka naman mag-response, Tay. Tumataba ako ng 3 days. Diba? Ganyan sila katanga. Ma'am Marites Mosni, maraming salamat po, ma'am, sa yung $20. Super sticker. Thank you so much. Ganyan sila katanga. Diba? Pupunta ako sa rally. Magdala ako ng malaking estande. Ni Digong, mukha ni Digong, estande. Lagyan ko ng asukal.
O di kaya, yung mga matatamis. Oh. Itayo ko ngayon dyan, hindi nila alam na yung likod ng stande, puro langgam. Anong gagawin ng mga bobong DDS? Yayakapin nila yan, tatay, we miss you. Paghawak nila ngayon, putang ina, yung mga langgam ng gapang na sa katawan nangangati na. Grabe ka, tay. Binati ka lang namin, nangangagat ka pa. Ganyan sila kabuang. Ganyan sila kabaliw, mga kababayan. Ganyan sila ka-animal. Biruin nyo yun, kinagat ka ng lahat-lahat. Tapos sabihin mo, grabe si tatay, ang bilis ng response. Anong kinalaman ni Digong dun sa langgam? Diba? Mamaritis Mos ni Mika, love shoutout. Maraming salamat sa $10 super sticker. Thank you so much. Diba? Imagine niyo mga kababayan. Para silang kumakausap ng kambing. Yung turo na kambing, alam nyo yon, na kapag habang kinakausap mo, bigla kang susungayin. Alam mo, para kang kumausap ka ng baka na walang kamuang-muang sa mundo. Habang kinausap mo, bigla kang sinungayan. Oo. Ganun sila katanga, mga kababayan. Ganun ang mga DDS. Diba? Bukas magpagawa ako istante, ipabillboard ko si Digong doon sa sa EDSA, tatawag ako. Hello MMDA, 'di ba sa MMDA likod nun ay yung EDSA, likod nun MMDA, yung maraming billboard diyan sa may Buni ba 'yan? Sa may Buni 'yan eh. Paliko papuntang papuntang Mandaluyong, yung pababa. Tapos pupunta ka ng Pioneer. O Buni 'yan diyan eh. Ngayon, mga kababayan, magpagawa ko billboard dyan. Tapos, sabihin ko, putang ina ninyong lahat, mga DDS. Mahal ko kayo. Pipicturean nila yan. Buti pa si tatay, nakapag-post kahit nakakulong. Ganyan gagawin nila. Wala namang kinalaman si Digong doon sa pinagawang billboard. Pero ang sagot nila, buti pa si tatay, nakapag-post kahit nakakulong. Diba mga tanga? Bawal naman cellphone doon sa loob. Ganyan kabuang ang mga DDS, mga kababayan. Sa Guadalupe yon, Sir Guillermo Manlangit. Sa Guadalupe, diyan maraming billboard diyan eh. Tapos habang nanood ka sa billboard, aamuyin mo yung paligid, amoy burak, 'di ba? Ewan ko ba't diyan nilagay yung mga billboard, na kada may mag-stop diyan, amoy burak naman. So libreng langhap. Sunod, mga kababayan, tapos na tayo diyan sa mga animal na DDS na yan. Ewan ko ba't may mga taong ganyan pinapanganak. Tapos naman ang panahon ni President Cory Aquino. High-tech naman tayo ngayon. Bakit may mga tanga pa rin na naniniwala na si Digong ay Diyos? Doon pa nga lang kay Kibuloy na, kapag hindi kayo dumaan sa akin, hindi kayo mapunta sa langit. Naniniwala sila. Meron pa nga ang OFW na sabi sa Singapore, grabe yung kota ko sa isang buwan, 500,000. Bakit? Panggasolina sa private jet. Ni Kibuloy, bakit? Kasi, ang sabi, kapag magbigay ka na magbigay, ibibless ka. Ang nabless si Kibuloy, siya naghirap. Nabaon, ultimo yung napundar niyang bahay sa Pilipinas na benta. Si Kibuloy, ganda ng buhay. May pang private plane pa. Nabless nga siya. Nabless as downfall. Dito tayo mga kababayan. Kay Sara Duterte, kay Attorney Claire Castro, at kay PBBM. Diba? Kanina mga kababayan, ang sabi ni Sara sa kanyang statement, Tita Sepsi Hilo po, doon sa The Hague, Netherlands, sa Free Duterte Rally sa The Hague, sabi niya, ipunin po natin lahat ng baha. Tapos, i-deliver po natin sa Malacanang para po may mainom po siya, ang presidenteng Bongbong Marcos, para inumin po niya. Ngayon mga kababayan, sinagot po ito ng Malacanang. Ito po ang sagot ng Malacanang sa People's Tonight. Alam niyo ang sagot ni Yossi Claire? Nakakapagtaka po talaga. Na wala po yatang kaalam-alam ang Vice President patungkol po sa rainwater collection system. Alam niyo mga kababayan, kung naalala ninyo, noong panahon na kasagsagan ng baha, ang sabi kasi ni PBBM sa kanyang talumpati, instead na magbaha,
ipunin natin ang tubig para sa tagtuyot. Hindi po doon nangangahulugan na tayong nasa Maynila kapag binaha, ipunin natin ang baha para sa tagtuyot. Yun po ay para